Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto, nakakabilib si Marcoleta. Marcoleta nagsalita sa international media. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga mga kababayan, unahin na po natin tong si Jinky Luestro. Ayan yan po nasa screen natin mga kababayan. Sabi niya po kasi dito mga karbi natin, sabi po dito sa ang balita ngayon, teka lang Sabi po dito ni Luestro, Luestro umapila sa publiko. Samahan silang ipagdasal na ma-convict nila si BP Sara. Sabi niya po dito, join us as we pray for the conviction of the respondent. Ayan mga kaubayan. Bakit naman namin ipapanalangin mga kaubayan, Bakit naman natin ipapanalangin na ma-impeach si BP Sara? Ang tanong nga dito mga kaubayan, tumanggap ba or namalitahan ba si BP Sara? Di ba? Yun ang tanong dito kasi ang pinag-uusapan po natin dito, mga karibin natin, yung pinaka-importanting pinag-uusapan ng taong bayan sa panahong ito, kaya nga lumabas itong mga INC mga kababayan at iba, hindi lang po INC mga karibin natin ang nandyan po sa rally for the information of everyone, everybody. Hindi lang po INC, meron pong mga ordinaryong Pilipino, mga Katoliko at ibang relihiyon na nandyan rin po mga kababayan, nakikiisa. Okay? Balik tayo dito mga karibin natin kay Jinky Luestro, Kaya nga ito yung mga taong bayan nag-rally dahil po sa gustong mapanagot itong mga involved sa flood control. Ang tanong, ini-impeach na si BP Sara. Kasali po ba si BP Sara dyan sa mga tumanggap sa nadeliveran ng flood control money? Kung kasali dyan si BP Sara, hindi mo nasasabihin sa amin, kami na mismo mananalangin na sana ma-impeach si BP Sara. Pero hindi diba? Sa ebidensya pa nga lang yung mga inaakusahan ninyo kay BP Sara ngayon, diba? Kulang kayo sa kulang kayo sa ebidensya. At eto pa, mga kababayan, bukod po kay Luestro, teka lang, nasaan na yung si Niregla? Ito, bigyan lang po natin ng reaction to mga kababayan, sabi po dito ni Attorney Lorna Kapunan, ipanalangin po natin na lumabas ang katotohanan. Ibig sabihin mga kababayan, kahit sila, diba? Ito personal opinion. Diyan po sa sinasabi niya, ipanalangin po natin na lumabas ang katotohanan. Okay? Even sila ay nagdududa. Yung mga prosecutor even sila ay nagdududa na kung yung pinaglalaban ba nila ay katotohanan. Diba? Kasi bakit mo pa kailangan ipanalangin kung alam mo naman sa sarili mo na yung impeachment na yan ay totoo. Diba? Tingnan nyo puro pagkuha ng simpatya sa taong bayan yung ginagawa nila. Diba? Nakikita nyo mga karbi natin. Unang-una, wala naman pong power si BP Sara ngayon sa Senado. I mean, tingnan nyo ginigipit po yung mga senador na kumakampi kay BP Sara. So, ano pa ang dahilan ninyo, 'di ba? Para hindi talaga ninyo ma-impeach si BP Sara. Maybe ito ang nakikita ko. Maybe, yung ebidensya. Yung ebidensya po, mga kababayan, ang dahilan kung bakit hindi nila mai-impeach si BP Sara. Yun po ang nakikita natin dito Kaya todo-todo po sila ng pagkuha ng simpatya ng taong bayan. Ang tanong dito mga karibin natin, nakukuha ba nila ang simpatya or mas lalong nagagalit sa kanila ang taong bayan? Di ba? Ay nako. Ito pa mga kababayan, bago po natin i-play si Senator Rodante Marcoleta, the best. Palakpakan po natin Senator Marcoleta. Umabot na sa international ang balita sa kanya. At pinag-uusapan po itong kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Maya-maya lang mga kabayan, ipi-play po natin yan. Pero bago po natin i-play yan, ito yung sinasabi ko, na kahit hindi po Iglesia ni Cristo, ay
sumusuporta dyan sa rally yan. Isa pong pari, mga kababayan, si Father Mark, teka lang, di ko mabasa yung ano, Pagante. Ayan, mga karibin natin, no? Si Father Mark, mga kababayan, sabi niya po dito, I am a Catholic priest, okay? And I insist rally against BBM. So, hindi po lahat ng mga Katoliko ay nagpapakabobo. Correct me if I'm wrong sa word, mga karibin natin, Hindi po lahat ng Katoliko ay nagpapakabobo. Mas marami pa rin po, ang tumitindig sa katotohanan, no? Hindi nagbubulag-bulagan, hindi nagbibingi-bingihan sa daing ng taong bayan. Diba? Tulad po ni Father. Pero may mga father din, mga kabayan, na talagang hindi natin masabi kung sila ba ay alagad talaga ng Diyos kasi nagbubulag-bulagan po sila. Based sa ating opinion, mga kabayan. Ewan ko lang sa inyo kung nakikita nyo yon, but yan po ang nakikita ko sa ibang pare. But mga kabayan, dito po kay Father Mark, saludo po kami sa inyo, Father, no? Wala, gusto ko lang magpasalamat kay Father, mga kabayan, kasi, di ba, sa dami-dami po ng mga pare, mga kabayan, isa po si Father, mga karibin natin, sa nanindigan, no? Even, sabi niya, even I am not INC, no? I will support them, kasi nga, nasa katotohanan sila, di ba? O yan, mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below. Pero ito, maraming heart, no? Ang ito, tingnan natin yung yung reaction po ng ating mga kababayan. 82,000 po ang mga karibin natin na ang reaction. 48,000 ang nag-like, 30,000 naman po ang nag-heart. Ang nag-love, 1,700 mga kababayan, at ang tumawa ay 1,200 lang po, mga kababayan. Palapakan po natin yung ating mga kababayan. Mas marami pa rin po ang naniniwala, no? Dito po sa ating pinaglalaban. Alright? Sabi po dito ni Nikiko, the priest, the real priest. Ayan, yan ang totoong pare, mga kababayan. Okay? Well, wait the reaction of the real Catholic priest. Ayan, mga kababayan. Tingnan nyo naman yung reaksyon, di ba? Ito po ay isang uri lang po ng pagpapahayag ng nadarama, at ang bawat isa ay may karapatan na malayang pagpapahayag ng sarili ng may kaakibat na responsibilidad. So what are you saying, no? Yung iba, di ba? Yung iba, mga kababayan, may kaakibat din silang responsibilidad, no? Huwag mong i-single out si Father dahil siya ay di ba? Sumasapi sa katotohanan. Ibig bang sabihin, mga kababayan, mas iba yung responsibilidad ni Father kaysa sa ibang pare? Okay, pare-paras lang yan. Okay? Katoliko ako pero hindi one-sided. I-check ang balance lang. Correct? The rally should not be connected to a specific religion. It's a fight against corruption, against this oppressive government. Correct? Maging sino ka man, maging ano ka man, di ba? Lahat tayo may pakialam dito, mga kababayan, no? Kasi hindi naman po nila sariling pera ang kanilang ginagastos sa bawat araw na lumilipas sa ating gobyerno. It is the people's money, mga kababayan. Kaya hindi po dapat sila magmayabang, di ba? Dapat nilang pakinggan ang taong bayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below, mga karibin natin. At eto, pasadahan na po natin si Senator Rodante Marcoleta, International Media. Pasok ka. Major roads have been blocked off in the Philippine capital as thousands of protesters make their feelings felt. Frustrations have been steadily rising as a series of corruption scandals and other political upsets continue to break public trust in the government. We can cross live now to the senator in question, Mr. Rodante Marcoleta. Thank you, sir, for your time today. The government has accused you of accepting what it calls illegal campaign donations. What is your response to that charge? That's a fabricated charge. You know. That is not true.
because these are campaign donations. Ayan, mga kabayan, narinig niyo po fabricated. Gawa-gawa lang ni Boying Remulla yan. Sino ang boss ni Boying Remulla? Na sinasabi natin niya, ang ombudsman ay independent body. Pero what do you think? Mga kabayan, ang ombudsman ba talaga ay independent body? O isa ring puppet? Isang puppet na institusyon ng ating gobyerno. Diba? Allowed by our COMELEC or election laws. Why do you think this case has targeted you in particular? Magandang tanong yan. Because I am serious in being able to unearth the biggest corruption scandal in this country associated with our flood control project. Correct. I used to hold the chairmanship of a Blue Ribbon committee in the Senate, and I was tasked to do just that. And because there are so many culprits behind this scandal, they will do everything possible to stop me from succeeding in investigating this massive looting of our national treasury. And it appears even people who aren't necessarily supporters of yours are pointing out that they're saying, why is an official who is trying to discover corruption and graft in the country, why is he himself suddenly being targeted? Kita nyo na yan, mga kaubayan, pati yung international media alam, di ba? Bakit bigla-bigla na lang? Dahil ba siya ay kumakalaban or siya ay against sa korupsyon? Iniimbestiga niya yung korupsyon, mga kababayan? Kaya ba siya tinatarget ngayon? Ito ang sagot ni Senator Marcoleta. Precisely, that is the point diba? that we are trying to address. As I have told you, this is a fabricated charge. It is not even within the meaning and parameters of our plunder law. Correct. Our plunder law is about amassing ill-gotten wealth. It's a serious crime. It is not about, getting election financial supports from friends. This is not contemplated in our plunder law. That is why Saglit lang mga kabayan, putulin lang po natin si Senator Marcoleta, baka maka-copyright tayo Okay? Eto muna mga kabayan, pag-usapan po muna natin to, no? Napakalayo na po natin sa totoong investigasyon. Ibiruin mo, nagsimula po tayo sa Blue Ribbon. Ngayon, kung sino yung nag-iimbestiga ng Blue Ribbon, yun na po ang kakasuhan. Hindi ba malaking pagkakamali ito mga kabayan? Na kung sino tuloy yung nag-iimbestiga ng korupsyon sa flood control scandal, siya ngayon ang kakasuhan. Na-realize niyo po ba yun mga kabayan? Na napakalayo na natin sa totoong issue. Ang totoong issue po na pinag-uusapan natin dito ay flood control. Bakit po? Yan malaking question mark. Bakit po napupunta tayo doon sa mga taong nag-iimbestiga? Okay? Nag-iimbestiga sa flood control. Ngayon sila na po ang nakukulong. Di ba? May something dito, di ba? May something na nangyayari dito, mga kaubayan. Ito, patuloy po natin. I am quite sure that this particular charge, if they will pursue it, will be junked by the court in due time. Can I ask you, do you feel as if in any way you could have been clearer with those donations, that maybe that would have cleared up the dispute before it happened? I did not get the question right. In terms of the donations that you said you received before being in the position in question, do you feel you could have been clearer making that public what you received? Makiklear ba daw? Yes, that is being transparent because under the law, I received those amounts before the campaign and election period. That is why I treated them as donations. And my donors even paid the donors tax. And these are all legal.
And these were all reported. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is Impeachment set naman. to begin in less than a week's time. Do you Kasi connected ito mga kababayan yung impeachment ni VP Sara dito po sa pagpapakulong kay Senator Marcoleta, connected po ang lahat ng ito. Kaya natatanong nitong anchor na ito, no, na malapit na, 'di ba? Malapit na yung yung impeachment. Ito. feel that these charges, the timing is related to that? 'Di ba? It is. It Because is. by being able to arrest me, the ombudsman made a promise about 2 weeks ago that he is going to file a case with the court, and because plunder is non-bailable, it will be surely served within this week, and I will be arrested, and therefore will be unable to participate in the impeachment trial, which will start on July 6. We're seeing right now in Manila with roads blocked and people coming out in a strong show of support for you and the charges against you in opposition to that. Do you feel that could gather speed? Is that going to get bigger if this continues? I believe so, because the people also know that these charges are fabricated and they are harassment suits within the meaning of our domestic laws. And they also cannot see how these charges can be pursued, notwithstanding the several documents already unearthed during our earlier investigation that several of our public officials are complicit and they are behind this massive looting of our national treasury. So yan mga kababayan, narinig po natin yung sagot ni Senator Rodante Marcoleta. Pero bago po tayo magtapos mga kababayan, pasadahan po muna natin itong pahayag ni Sir. Sabi po ni Sir Willie Veloso, no? Miyembro po siya ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya po dito, huwag ninyong isisi sa INC ang malalang traffic sa EDSA na marami ang napiperwisyo. INC na lamang ang lumalaban sa napakabulok na sistema na umiiral sa bansa. O nga, sisisihin nyo pa. Diba? Hindi ba kayo makapagsakripisyo? Kayo pong mga nandyan sa Luzon, mga kababayan, Metro Manila, hindi ba kayo makapagsakripisyo? Kung sila nga nagsasakripisyo, mga kababayan, para mapanagot yung mga inayupak ng mga buhaya sa ating gobyerno na nagnanakaw ng trilyon. Diba? Lahat naman yan, lahat naman kayo nagsasakripisyo, no? Pero yung iba kasi, grabe naman. Sinisisi pa talaga yung INC. Sa bagay, no? Hindi natin sila masisisi kasi sila po ay mga bulag, mga bingis ang nangyayari sa ating bansa. Maybe, sila po ay supporter ng mga bangag, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga karabin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.